hindi nakapipitas ng ikot sa puno ng aroma, at di nakapipitas ng ubat sa puno ng tawag. Ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mabuti, sapagkat tigib ng kabutihan ang kanyang puso. Ang masamang tao ay nakapagdudulot ng masama, sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Sapagkat kung ano ang bungang bibig, siyang laman ng dibdib. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mga kapatid, tayo po ngayon ay nasa 8 linggo sa karaniwang panahon. Napakagandang pagnilaya ng mga pagbasa na napakinggan natin sa araw na ito dahil ito po ay tumutugma sa atin bilang isang mananampalatayang Kristiyano. Bilang tagasunod ni Kristo, mga kapatid, meron tayong mga pananagutan na dapat sundin at dapat kamtin dito sa ibabaw ng mundo. Dahil sa sakramento ng binyag, mga kapatid, tinanggap natin ang tinatawag nating threefold missions of Christ, ang pagiging pari, pagiging hari, at ang pagiging propeta. Nang tanggapin natin ito noong tayo bininyagan ng tayo sanggol pa lamang, tayo ay naging anak ng Diyos. At nang tayo naging anak ng Diyos, mga kapatid, meron tayong mga pananagutan, meron tayong obligasyon, meron tayong responsibilidad na gamtan din na gawin ang mga bagay na makalangit, makadiyos at makatao. Kaya nga po ang mga pagbasa sa araw na ito ay isang panawagan at isang paalala sa ating lahat kung ang ating mga ginagawa ay naaayon sa mata ng Diyos at naaayon sa mata ng ating kapwa. Sa unang pagbasa ay kinarinig sa atin sa aklat ng Sirach na kung saan ang tao daw ay makikilala sa pamamagitan ng kanyang kilos, ang tao ay makikilala sa pamamagitan ng kanyang salita. I think it is very true. Totoo ang sinabi sa atin ni Propeta ni ang aklat ni Sirach na makikilala natin ang tao sa kanyang kilos, sa kanyang salita at sa kanyang ginagawa. Paano tayo kumikilos, mga kapatid, para makita ng tao na tayo merong pananagutan na sumusunod sa utos ng Diyos? Sa pagsisimba natin sa araw ng linggo, mga kapatid, ay isang manifestation na kung saan hindi tayo nakakalimot sa utos ng Panginoon. Na ang kautosan ng Panginoon ayon sa 10 utos ng Diyos, igalang natin ang araw ng pag-ibig. At sa mga sinasabi natin, mga kapatid, dito natin makikilala ang isang tao. Kaya nga po, mga kapatid, kapag ang tao ay gumagawa ng kabutihan, gumagawa ng mga magagandang bagay dito sa ibabaw ng mundo, ano ang tinatanong ng tao? Hindi tinatanong ng tao ang pangalan ng tao na gumagawa ng kabutihan. Bagkos, ano ang tinatanong? Kanino kang anak? Ibig sabihin, mga kapatid, sa pamilya nagmumula ang tinatawag nating disiplina. Sa pamilya nagsisimula ang mga bagay na makalangit. Sa pamilya nagsisimula ang mga bagay na makadiyos. At sa pamilya nagsisimula ang mga bagay na makatao. Because we believe that family is the smallest unit of the society, na kung saan dito natin pinapalago, dito natin binibigyan ng bunga ang mga bagay na ikalalago ng bawat miyembro ng pamilya. Kaya nai-extend natin ito sa ating kapwa. Tanungin natin ang ating sarili, mga kapatid. Ano ang mga bagay na ipapahagi ko sa ating kapwa na ako ay tagasunod ni Kristo? Ako ba'y mapagbigay? Ako ba'y nagpapatawad? Ako ba'y nagmamahal doon sa kapwa ko? Ito ang mga pamantayan ng Diyos, mga kapatid, para masabi natin na ang ikinikilos natin ay tugma sa
ating mga ginagawa o ang mga sinasabi natin ay tugma sa ating mga ginagawa sa pang-araw-araw. Kaya ano ang sabi sa atin sa ikalawang pagbasa, mga kapatid? Huwag ninyong sayangin ang mga paggawa ninyo ng kabutihan sa Panginoon habang kayo'y nasa ibabaw ng mundo. Dahil, mga kapatid, binanggit sa atin ang kamatayan. Tayong lahat ay may katapusan ayon sa ikalawang pagbasa. Tayong lahat ay may hangganan. Hindi po tayo mananatili dito sa ibabaw ng mundo dahil pinaalalahanan tayo ng ating Panginoon na tayong lahat ay lilisan dito sa mundo. Ngunit ano ang sinabi sa atin ni San Pablo, mga kapatid? Napakagandang mensahe ang binigay sa atin ni San Pablo tungkol sa kamatayan. Sabi ni San Pablo, death is a gateway to heaven. Huwag natin sayangin ang mga bagay na ginagawa natin dito sa ibabaw ng mundo, lalong-lalo na ang kabutihan, dahil ito ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, mga kapatid, ang kamatayan ay hindi katapusan ng ating buhay. Ang kamatayan ay tinatawag natin pangalawa, ang kamatayan ang siyang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, tanungin natin ang ating sarili kung patuloy tayong nabubuhay ayon sa kautusan ng ating Panginoon, ayon sa batas ng ating Panginoon, at ayon sa ibinigay sa ating mga batas na kung saan dapat nating gampanan. Kaya mga kapatid, ang panawagan sa atin sa Ebanghelyo, ang panawagan sa atin sa Ebanghelyo, mga kapatid, ay pinaalalahanan tayo ni Jesus kung ano ang dapat nating gawin sa buhay natin. Kailangan nating suriin ang sarili natin, lalong-lalo na ang ating puso. Hindi tayo makalayang makapagpapahayag ng Diyos, makapagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi tayo malayang makapagsasabi sa ating kapwa na merong dumi ang kanyang mukha kung ang sarili natin, kung ang puso natin ay punong-puno ng galit, punong-puno ng hinanakit, punong-puno ng Diyos, punong-puno ng selos at inggit. Buksan natin ang ating puso, lalong-lalo na sa larangan ng pagpapatawad. Huwag natin hayaang nakarehas ang ating puso sa mga bagay na hindi nakapagpapalago ng ating pananampalataya. Let us examine our heart kung ang puso pa natin ay naaayon sa mata ng Diyos at sa mata ng ating kapwa. Kaya ano ang panawagan sa ating mga kapatid? Unti-unti nating talikdan ang mga bagay, ang mga pag-uugaling hindi maganda sa mata ng Diyos, kagaya ng hindi nagpapatawad, laging manalitin, laging nagsiselos, mainggitin, puot, galit, hinanakit. Dapat ito ang mga tanggalin natin sa puso natin dahil dito makakatulong sa paglago ng ating pananampalataya. Kaya sabi ni Jesus sa Ebanghelyo, hindi makapamumunga ang magandang puno ng maganda kung ang puno ito ay masama. Let us examine our heart. Tayo ba ay nagbibigay ng kagalakan sa mga taong nalulumbay? Tayo ba ay merong mga bagay na ginagawa lalo na sa ating kapitbahay? Ito ba ay binibigyan natin ang kailangan nila? Tayo ba ay nagtatapo ng basura sa kung saan-saan? Tayo ba ay laging nagagalit sa miyembro ng ating pamilya? O kung ano pa man mga bagay na minsan hindi maganda sa mata ng Diyos? Ito ang dapat tanggalin natin, mga kapatid. Dahil kapag tayo'y nagkaroon ng magandang pagbabago sa buhay natin at natanggal natin ang mga pag-uugali nating hindi maganda, magkakaroon tayo ng bunga.
At ang bunga nito, mga kapatid, ang siyang magdadala sa atin sa kaharian ng ating Panginoon. Dahil hindi natin madadala ang mga bagay na meron tayo dito sa ibabaw ng mundo. Hindi natin madadala ang mga ari-arian natin dito sa ibabaw ng mundo. Ang tanging madadala natin, mga kapatid, ay walang iba kundi ang kabutihan na ipinakita natin sa Diyos, sa ating kapwa, at ang kabanalan na ipinakita natin sa Diyos. Ito lamang, mga kapatid, ang madadala natin sa pagharap natin sa ating Amang Malikha. Kaya ano ang dapat nating gampanan, mga kapatid, para tayo makapamunga ng magandang bunga at magkaroon ng lakas ng loob na tanggalin ang dumi sa ating kapwa. Ang pamantay ng Diyos, mga kapatid, ay ganito. Let us start in our family. Umpisa natin sa ating pamilya. Nakikita ba natin sa ating pamilya ang sama-samang nananalangin sa loob ng ating tahanan? Meron pa ba kaya tayong mga pamilya na sama-samang nananalangin? Sama-samang nananalangin sa loob ng tahanan? Meron pa ba tayo sa ngayon? Parang wala. O meron pa, at least may isa. Meron pa ba sa ating pamilya na sama-samang kumakain, nagpapasalamat sa biyayang ipinagkaloob ng Diyos? Meron pa ba? O marami sa likod. Meron din sana, parang wala sa gitna. Meron pa ba tayo, mga kapatid, na sama-samang lumulutang sa problema sa loob ng pamilya? O, at least meron. Sa kasalukuyang panahon, mga kapatid, saan na nakikita ang problema ng pamilya? Nakikita na ang problema ng pamilya ay sa social media. Magpo-post sa Facebook, feeling sad. Maraming nang magpo-comment. Bakit hindi natin pag-usapan sa loob ng tahanan, sa loob ng ating pamilya, ang mga bagay na hindi pagkakaintindihan at ilagay natin si Kristo na maging sentro ng inyong pagsasamahan sa loob ng tahanan? Because, alam natin na si Jesus ay ipinakita niya ang kanyang tunay na pagmamahal. Pagmamahal na inialin niya ang kanyang buhay para sa kaligtasan nating lahat. Sana ganun din tayo, mga kapatid, para tayo magkaroon ng bungang maganda at sa-extend natin ito sa pamayanan, sa ating parokya, at sa pinagtatrabahuhan natin. And this is the message of the first reading. Makikita ang isang tao at nakikilala ang isang tao ayon sa kanyang salita, ayon sa kanyang ginagawa, at ayon sa kanyang ikinikilos. Totoo, di ba? Parang hindi kayo convinced. Ano mga ginagawa ninyo? Ay convinced na nakikilala natin ang isang tao ayon sa kanyang ginagawa at ayon sa kanyang mga salita. Ito po, mga kapatid, ay ayon sa ating binasa sa unang pagbasa. Kaya si Jesus ay hindi po nagpapaya sa atin. Binigyan niya tayo ng konkretong halimbawa, konkretong sitwasyon na kung saan ito din ang nangyayari sa buhay natin. Hindi tayo makapamunga ng magandang bunga kung ang buhay natin ay ginagawa, ang mga ginagawa natin ay hindi maganda. Unti-unti natin itakwil ang mga pag-uugaling maganda at unti-unti natin kalimutan ang mga bisyo na nagbibigay ng sakit sa buhay natin. At sa pamamagitan nito, mga kapatid, magkakaroon tayo ng bunga na kung saan mapapalago natin ang pagmamahalan, mapapalago natin ang pagkakabuklod-buklod, mapapalago natin ang pagkakatiwalaan sa loob ng ating pamilya. At sa pamilya, mga kapatid, dyan na natin mai-extend ang mga pag-uugaling makadiyos at maipapakita natin sa ating kapwa, maipapakita natin sa ating pinagtatrabahuhan, at maipapakita natin sa Diyos. And this is the one that we are going to bring in front of God. Because only one question that God will ask us, what did you do to the least of my brothers and sisters?
At kapag tinampanan natin ito mga kapatid, na sabi nga ni San Pablo, huwag ninyong sayanin ang mga kabutihang ipinapakita ninyo sa Diyos na inyong pinapagal, na kung saan ito ang magiging bitbit natin sa pagharap natin sa ating amang may likha. If we perform those things here on earth, God will tell us, whatever you do to the least of my brothers and sisters, you did it for me. When I was hungry, you gave me food. When I was thirsty, you gave me drink. When I was naked, you clothed me. When I was in prison, you visited me. Ito po mga kapatid, ang pamantayan ng Diyos. Ang pamantayan ng Diyos, mga kapatid, ay iba po sa pamantayan ng tao. At dapat ang gawin natin, mga kapatid, ay ang pamantayan ng Diyos na magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Kaya sa pagpapatuloy ng ating banal na Eucharistia, mga kapatid, patuloy nating isagawa ang mga bagay na magkakaroon tayo ng magandang bunga. Bunga ng pagmamahalan, bunga ng pagpapatawad, bunga ng pag-abot doon sa mga taong nasa laylayan ng ating lipunan, bunga na kung saan tumutulong tayo sa nangangailangan, bunga na kung saan nagpapaliwanag tayo at nagbibigay tayo ng pag-asa doon sa mga nalalabuan ng kanilang pananampalataya. That is why in this year, sa taong ito, ay ginagawa natin ang tinatawag nating Pilgrims of Hope, na kung saan ang ating simbahan ay patuloy na umaasa at binibigyan tayo ng pag-asa na sa kabila ng ating mga pagkukulang, sa kabila ng ating limitasyon, sa kabila ng ating mga pagkakamali, sa kabila ng ating kahinaan, nandiyan ang Diyos, laging binibigyan tayo ng pag